Hello! Hello din naman sa inyong lahat. Meron naman tayong problema. Itong Buick Encore ni mother-in-law, parehong taillight, hindi gumagana. Let me explain. Paano ba ito? Una sa lahat, nahirapan ako ditong tanggalin ng itong buong unit, itong buong assembly. Ilalagay ko siya dito. Kagandahan na may magnet yung Milwaukee nyo. Yan. Ngayon, alam ko medyo magulo to sa inyo, ipapaliwanag ko. Yan ay taillight. Diba? Taillight yan. Ito yung buong assembly ng ilaw ng puwet sa Buick. Kailangan bilisan ko yung pagsasalita. Meron siyang bolt. Ito yung mga fastener niya. Apat yan. Basta 1, 2, 3. Ewan ko yung isa. Nahirapan ako dito pagtatanggal. Nahirapan ako dito sa pagtatanggal. Kasi itong mga plastic na to nakalagay dito. Let me set this up. Set up ko muna siya. So ito may nakalagay dito. Ito. Yan. At ito may mahaba dito ng panel. Half pan lang hanggang dito lang. Across. Ito yon. They're very tricky na tanggalin. Pero nagawa ko naman konting finesse at konting brute na hindi naman siya nasira. Nung tinanggal ko siya, na habang tinatanggal ko dito, hinihila ko. Ayan siya. Ito na yung butas, diba? Hinihila ko, yung pala isang may nakakabit ng tornilyo pa dito sa baba. Ayan, ayan yung nakaapat. So 1, 2, 3, natanggal ko na yan. Ito hindi ko matanggal. No, ito hindi ko matanggal. Alam ko kasi this is white, smooth, skinny rod yung half nito. So, nung nagawa ko yan, syempre kailangan malaman mo kung alin dito sa tatlo ang bumbilya. Ngayon ang nalaman ko, ito yung reverse. Wait. Ito yung nga yung reverse. So ito yung puting ilaw. Ito yung pag umapa ka sa preno at saka hazard at saka turn. At ito ang park light. Now, once na ma-identify ko yan, kasi ito may problema. Pag ni-start nyo yung kotse, gabi, di ba? Gabi. Even umaga. Basta gabi. Pag ni-start nyo, walang ilaw to kundi yung kanyang plate number. Yung kung saan yung plate number, may white satellite doon. Ito hindi. Kahit delikado. Kasi puting ilaw lang nandun. Very soft yung ilaw pa. Kaya iilaw lang ang pula kapag umapak siya ng preno. Kaya I'll show you. Lalagay ko muna siya dyan. Ito nga pala, nakuha ko yung replacement bulb sa Canadian Tire. $4 or something. And some change. Give or take. Nilagyan ko na ng date. Kumuha ko ng 4 nito. So ang isang so I don't have to worry about it, diba? Ang isang packet nito ay dalawa. It contains 2 bulbs. Ito yung original, or maybe hindi na. Ito yung pinaltan ko. Wala akong nakikitang bad filaments or breakage, pero nung pinaltan ko, nag-ilaw naman siya. Kumpara ko sa dalawa, mas malaki ito ng konti, which medyo kinabahan ako, pero nag-work naman. So yun ang importante. Slightly smaller to, pero yung kanyang dugsungan, yung outlet niya, yung connection niya, you have the same length, so walang problema. Plus ito yung I double check that, cross reference. Okay siya. Okay, let me start, so para malaman niyo yung sinasabi ko, at nang matapos ko na ito, may kabit ko, at yun namang kabila rin. At
Okay, so pag naka-auto siya, ibig sabihin madidetect niya automatic na mayroon tayong headlight. Check. Meron siyang park light sa bawat side ng harap. Pero yung show you, dito tayo sa harapan. Naka-auto yun yan. Pinakita ko yung settings. So ang ibig sabihin yan, ito yung ating low light dim, yung low beam, diba? At ito yung ating natawag nilang park light, sa kabila tail light. Ito yung nagsisilbing, hey, nandito kami, kita niyo ako, tingnan niyo ako, magliligtas sa inyo na hindi na makikita ka ng kapwa driver. Yan. Tapos so ito yung low beam, ito yung high beam. You see that little yung makintab na yan na parang diamond, that's the high beam. So syempre low beam and then high beam. I hope na karamihan sa inyo alam gamitin ng high beam kung kinakailangan. I see some people na ginagamit ang high beam kapag foggy day. Alright. So yan ang buong sistema niya. By the way nga pala, konting lawig, konting off topic dito. Alam niyo itong blue na to? Sa states bawal yan. Sa ibang mga states, I don't know kung saang states kayo nandun sa US, kapag may blue kayong ganito, kasi sagisag yan ng, ibig sabihin sa pulis, sa kapulisan, pulis lang ang gumagamit ng ilaw na asul, and I support that. Dito sa Canada, even yung plow truck at ibang mga emergency vehicle na even nagtotow minsan, which is nailing na talaga ako, they're using that, they're using the blue. They shouldn't use blue. Kailangan blue sa pulis lang, dahil sila lang dapat ang meron nun, para pag nakita ng mga tao yan blue, alam nilang pulis na kaagad. Hindi yung ano ba yun, tow truck, ano ba yun, plow truck, di ba? That's stupid. I'm sorry Canadians. Okay, tingnan natin to. Yan, may ilaw na siya. So let me show you. Yan, huwag ka sana malalaglag. Yan. So yan ang buong idea. I'll turn it off. Yan, pag nagdadrive ka, may taillight ka, so kita ka nila. Hindi maiksi yung paa ko apakan ko yung brake para makita yung kumintab lalo. Turn ko yung signal para makita nyo may turn signal siya. Meron siyang turn signal. Ngayon, ang nangyari niyan bago ko palitan, ito. Tingnan nyo isa, wala. So nagdadrive si mother-in-law, walang ilaw pareho. Parang ito. Kita nyo kung gaano ka-delikado yan. Pag nare-rent siya, at sinabi nilang hindi ko nakita pag sinabi kahit nare-rent siya, which is typically majority of the times kapag tinamaan ka sa likod, automatic sila may kasalanan sa likod, majority of times, unless i-challenge mo yan kasi responsable ka sa iyong harap, di ba? Unless mga special circumstansya. Pero ito, talo agad si mother-in-law kung sakali magka-fender bender, di ba? Kaya lahat gumagana sa kanyang ilaw, hazard, turn signal, brake lights, tail lights lang hindi. Kaya kakabit ko na to. I'm very happy na ito lang ang problema. Ito naman ang susunod. Ngayon, bakit ko sa dami ng mga ginawa kong sasakyan inayos, I'm making a big deal about this kasi ito talaga yung delikado ito yung mga simpleng bagay. Little tip, kung magsisale, tingnan nyo sa online naman, makakita kayo, cross reference, i-check ninyo kung ano yung bulb na gamit ng inyong mga sasakyan, even yung headlight. You never know, di ba? Bumili kayo, mura lang naman to isa lang nito, huwag kayong gumaya saan, bumili ng 4 na pakete. Okay, so I have 2, 4, 6, 8. I have 8 bulbs ng tail light.
Pero isa lang is enough kasi may isa ka pa, di ba? So once na nakuha mo na yung isa, then hudget na para bumili ka ng panibago ulit. Ganun lang, di ba? Lagi ka may spare. Yan ang ugali na nakaugalian ko dito. May mga spare ako lahat. Even alam kong marami na sa inyo, nag-post ako ng video ko kung paano yung mag-jumpstart yung dead battery. May booster, di ba? Wag lang kayong umasa rin doon. Kumuha kayo ng yung old school, kasi old school, may ako sa mga old school ways, old school tools. Yung kable, okay? Yung booster cable. At kailangan mapag-aralan nyo kung paano yung jumpstart ang isang sasakyan using that. Pero ayaw kong lumawig masyado, saka na yun. At ito, hindi ko na to papakita yung finish, yung tapos nito. Ito na lang. At I'm sure yung bombi na lang problema noon, and I'm very happy na maayos ito. Tatakbo si mother-in-law bukas na may taillight na siya. Finally, she's a busy woman at malakas pa siya, and isa yung sa mga pinagpapasalamat ko. Importante ang ating kalusugan. At ayun, hanggang dito na lang at hanggang sa muli. Bago lahat, little pahabol, si Impala nakaturet ang puwet. Nakaturet ang puwet kasi ito naman ang problema namin dito kay Impala ay nasaan na ba ako? Ayan. Ang problema kay Impala ay yung kanyang malakas na yung hugong niya kasi gumapok na yung nilagay tinapalan kong butas ng kanyang tambucho. At hindi lang ito, pati yung kabila. Since nandito na ako, nagkakanda na ako sa inyo. Yan. O diba? At hindi lang yan, pati dulong sa dulo kung saan nagjo-join yung catalytic converter, meron na rin doon butas yung kanyang bahagi doon. Kaya malaking trabaho rin naman to. Kasi lilinisin mo yan, tapos tapalan mo, tapos bukas gagamitin niya ni Mrs. Kaya patutuyuin ko pa rin yan. Lakay magkano ba pag talagang tunay mo na lilinisin yan? Tunay na i-fix mo yan, yung tunay na fix talaga, palitan na yan kasi tama ng palitan yan do na. Last time kong chinek was $800 to $1,200, depende kung anong klaseng papalit mo dito. If it's yung third party, yung third market na Monroe, sikat yun, kilala yun na third party, hindi mahal, hindi mura, somewhere in the middle. It's good quality as for third aftermarket parts ng mga sasakyan. Looking about 1,200, kasama na yung labor nila, parts and everything. Kaya may kamahalan siya, pero kailangan na naming palitan ito. Bakit mo pinapatagal pa? Well, kasi bilib ako dito sa pantapal ko. Talagang tumatagal ng ilang buwan, pero alam ko na kailangan talagang palitan. Tsaka napapakinabangan ko siya, nakalagay siya sa YouTube lagi sa kabila kong channel, at meron pa ako hindi na-upload talaga kasi ilang beses ko na ito tinapalan. Pero kapag lagi mong tatapalan, yung time mo at yung 10 bucks yung pantapal na parami na kasi dalawa dito at isa't kalahati sa dalawang yan, tapos yung kalahati dun pa, so dumadami na siya. At yung time mo hindi na worth it kung i-upload mo sa YouTube. And they talk about it, at maraming nagtatanong kung saan ka nakakabili at kung paano yung proseso. Worth it na nakakatulong ka, pero sa bulsa mo at sa oras hindi na. Isa pa, nahirapan din yung makina nito kasi kailangan niya i-compensate yung nawawala o nadadagdag sa kanyang yung paglabas ng yung pag-consume ng gasolina at hangin sa kanyang makina dahil dito. Okay, and you lose power. This is a fast car,
Chevy SS, pero dahil nga sa may mga butas, hindi niya na-achieve yung tunay niyang kakayanan. Okay, hanggang dito na lang, at sa susunod ay pag-uusapan natin yung itong rekomendado ko na gulong. I'll tell you kung ano pagka-special nito. This is a all winter, this is a 3 winter, this is a 3 season tire. Meron akong sabihin sa inyo, pag dito tayo sa Canada, there's no such thing as 4 season tires, okay, or all season tires. Take it from me, sa kaibigan ninyo, sila Kai, walang 4 season tires, walang all season tires, okay? There's only 3 season tires, okay? Ito maring 3.5 season tires. No, seriously, walang all season tires, okay? Kailangan either you use winter, either you use mud tires or winter tires, okay? Winter tires, snow tires are the same. Mud tires, you know, for those big trucks and vans, you know, trucks, and I don't recommend that din. Pero kapag winter natin, taglamig, go with the winter tires or snow tires. So they say, they call it winter tires, snow tires, pareho lang yun. Go with that, tama yun, yun ang tamang gamit tuwing winter, and I'll explain that to you kung bakit. Okay, again, check it out. It's Firestone Firehawk. Siguro pag nabasa nyo na yan yung description nito, malalaman nyo kung bakit rekomendado ko ito, lalo na sa atin dito sa North America. Hanggang sa muli, at stay warm. Let's go. Gumagabi na, let's go lakay. Tama na yung daldal. Hanggang sa muli.